Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Kayo po itatanungin ko, bakit nga po ba tayo kinakailangang mag-aral? Siguro sabihin natin, syempre para matuto at para makapagtapos at makahanap makatapos at makahanap ng magandang trabaho. Pagkatapos nito, ano na? Bubuo ng pamilya, magninegosyo o gagawa ng magandang buhay. Pagkatapos nito, ano na? Magre-retiro, pagmamasdan ang iyong mga pinaghirapan, pagmamasdan ang iyong pamilya, ang iyong mga apo. Pagkatapos ito, ano na? Ano na nga ba? Ay alam na ho natin. Pagkatapos nito, ay tayo ay lahat ay pupunta na sa China. Pa-China. Alam niyo po mga kapatid, napakagandang tanong ho sa yung tanong sa huli. Pagkatapos, ano na? Ano nga po ba yung pinakadulo? Ano na yung pinakahantungan natin? Hindi natin gaano masagot. Para tayo, pag tinanong tayo ng ito, ano na nga ba? Para tayo medyo titigil. Ano nga ba ang kasunod? Pupunta tayo sa langit. Gaano tayo nakakasigurado tayo pupunta sa langit? Alam niyo po mga kapatid, isa po marahil sa ibinibigay sa atin ngayon ng ating pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon Jesucristo ay ang pagkakaroon ng isang misyon. Misyon po ba natin? Hindi natin pwedeng sabihin na misyon natin ay ang matuto lamang dito sa daigdig. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ang misyon natin ay makahanap na makapagtapos ng trabaho at makahanap ng makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho. Yun lang po ba ang misyon natin? Hindi rin natin pwedeng sabihin na ang misyon natin ay makapagpundar ng maraming ari-arian, negosyo, at makapagtayo ng sariling pamilya. Yun nga ba ang misyon mo dito sa daigdig na ito? At hindi rin po natin pwedeng sabihin na ang misyon natin ay natatapos na kapag tayo nasa punto na ng pagre-retiro. Yun nga ba talaga ang misyon natin? Ang mag-retire? Hindi. Anong misyon ho natin? Ano ang ating dapat talagang gagawin dito sa daigdig na ito? Isang napakaganda ho na ipinapakita ngayon ng pagdiriwang ng ating kapiyastahan ngayon, ang dakilang pag-akyat sa langit o dakilang kapiyastahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon Jesucristo ay yung pagpapakita na ang pag-akyat niya sa langit ay ang pagkakaroon ng katuparan ng kaniyang pagpunta sa Ama. Natapos na niya yung mission dito sa daigdig. Ngayon, sasama na siya sa kanyang Ama at magkakaroon siya ng isang kaganapan ng relasyon. Kaganapan ng relasyon. Di po ba't napakaganda pakinggan? Kaganapan ng relasyon ng Ama at ng Anak. So, ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi nangangahulugan na tayo talagang iiwan niya. Sapagkat mismo ang panalita ng ating Panginoon Jesucristo, ako'y sa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Meron pang mga binabanggit sa banal na kasulatan. Anong sabi? Ang sinasabi po sa banal na kasulatan ay ganito. Sa simula pa lang,
Doon sa Annunciation, sa pangalan pa lamang ng ating Panginoon Kristo, na sinabi ng anghel, tatawagin mo siyang Emmanuel at ang ibig sabihin ay, God is with us. Ang Diyos ay kasama-sama natin. At isa pa pong napakagandang sinabi ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga nagdarasal. Mayroong 2 o 3 na natitipon sa pangalan ko, ako'y naroroon sa piling nila. Hindi ba't kasama-sama? Itong mga panalita ng ating Panginoon Kristo ay pagpapakita na siya'y laging nasa sa atin. Kaya ang pagkakit niya sa langit ay hindi nangangahulugan na tayo'y kanyang iiwan. Sa katunayan, sabi pa nga niya ng ating Panginoon Kristo ay ganito, kinakailangan kong umakyat o umalis para dumating ang Paraklito o ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ito walang iba kundi ang Espiritu niya. Mas makakabuti para sa kanya na umalis para dumating ang Espiritu. Sapagkat mas ipapakita naman ngayon na mas magiging makahulugan at mas magiging malawak ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. So, sumasa atin siya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So, ngayon po, ano naman po ang ibig sabihin ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon? Ano nga po ba yung langit? Saan yung langit? Isang pangkaraniwan natin pagkaunawa, ang langit lagi nasa taas. Siyempre, ganun yung pinakita natin Panginoon, umakyat siya sa langit. Yun ang pagkaunawa. Kahit ng mga bata pa kami, ganito ang pagkaunawa namin. Nasaan ang langit? Naroon sa taas. Ang lagi tinuturo namin ay ulap. Kayo rin po ba, sister? Ulap din ang pagkaunawa sa langit. So, ito po yung pangkaraniwang pagkaalam natin. Pero ano mo po ba yung langit? Ang langit para sa ating Panginoon Kristo ay yung relasyon sa Diyos. Kaya nga, pumunta siya sa kanyang Ama para magkaroon ng kaganapan ang kanyang relasyon sa kanyang Ama. Relasyon sa kanyang Ama. So, ibig sabihin, ang langit pala ay yung relasyon natin sa Diyos. Kaya nga sa impyerno, hindi langit. Bakit? Wala doon ang Diyos. Hindi natin kapiling din ng Diyos. Wala tayong relasyon doon sa Diyos. So, ang langit, relasyon natin sa Diyos. Kaya isang napakaganda ho na ipinapakita sa atin ngayon ng pagdiriwang na ito, na napagtagumpayan ng ating Panginoon Kristo yung kanyang misyon. Yung pagtatatag ng relasyon ng tao sa Diyos. Ipinakita ng ating Panginoon sa buhay niya na inilaan sa daigdig na ginawa niya ilapit ang Diyos sa tao. Ngayon, natapos na niya ang kanyang misyon. Pumunta na siya sa kanyang Ama. Pero hindi pa ganap natapos ang misyon ng ating Panginoon. Bagamat tapos na dito sa daigdig, pero ito po'y nananatiling ongoing. Nananatiling nagpapatuloy sa pamagitan naman ng banal na Espiritu. So yun po. So sa madalit salita po mga kapatid, ang langit na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Kristo ay walang iba kundi relasyon natin sa Diyos. Relasyon natin sa Kanya. Kaya nga napakaganda ho natin, isang magandang tanungin ho natin. Kumusta na yung relasyon natin sa Diyos? Sapagkat ito pala ang langit. Ikalawang tanong, kumusta na yung relasyon natin sa ating kapwa? Sapagkat pwedeng maranasan nating kapwa yung langit sa pamamagitan natin. Alam niyo ho, napakaganda ho. Noong isang, naalala ko yung isang doktor, kung di ako po nagkakamali, ang pangalan nito ay Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Kung di po ako nagkakamali. Siya po ay isang psychologist na rin yata. At nagkameron po siya ng research, pag-aaral. Nagkameron siya ng interview doon sa mga ilang pasyente na mga dying person, mga nasa bingit na ng kamatayan na nakasurvive. At isa po ang tanong niya, sa dami ng kanyang tinanong, halos ilang daan siguro po ang kanyang tinanong ng mga ganitong klase ng kaso. Na mga muntik-muntik nang pumunta ng China.
pero nakasurvive. Ang tanong po niya ito, ano ang naiisip mo, ano ang nasa isip mo sa bingit ng kamatayan o sa punto na ikaw ay naghihingalo? At marami po iba-ibang sagot, pero kalimitan po, majority, ang lahat ng mga sagot nila ay bumabagsak sa isang kategorya. Anong kategorya? Tungkol sa usapin ng relasyon. Sabi po ng ilan sa mga sagot, naalala nila, nagpa-flashback sa kanilang isipan yung kanilang mga, halimbawa magulang. Naalala nila yung kanilang kaibigan na nagawa nila ng hindi maganda. Naalala nila halimbawa yung kaniyang mga anak. Naalala niya halimbawa yung kanyang asawa. Ganito daw po yung ipinapamukha sa atin sa bingit ng kamatayan, yung relasyon natin sa ating kapwa. Relasyon sa kapwa. Kaya napakaganda hong tanong natin ngayon, kumusta na yung relasyon natin sa ating kapwa? Nakakalungkot isipin po, minsan may napapakinggan ho natin mga, siguro napakinggan nyo na rin po ito, mga ganito na sinasabi minsan, impyernong buhay ito. Nabanggit mo na ba yun? Impyernong buhay ito. Napapakinggan po natin minsan yan sa mga taong reklamador na parang puro problema nila ang buhay o kaya ay halimbawa ay hindi maayos ang kanyang buhay lalo tigit sa kanyang kapwa. O kaya halimbawa sa mag-asawahan, impyernong bahay na ito. Gusto kang lumaya sa impyernong bahay na ito. Sapagkat hindi maganda yung relasyon niya sa kanyang kapwa na nakakapaligid sa kanya. Hindi nagiging maganda. Kaya nagiging impyerno. So isa pong maganda rin na atin siguro pong pagnilayan ay paano natin pinararanas yung langit. Paano natin pinararamdam yung presensya ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa atin. Paano nila mararamdaman na sa pamamagitan ng presensya mo, presensya rin ng Diyos ito. Sa pamamagitan ng presensya mo, mararamdaman nila ang langit, ang pangako ng Diyos. Kaya babalik po tayo sa simula, sa ating sinimulaan kaninang introduction. Ano nga pa talaga yung mission mo? Mag-aral lang? Umasenso lang? Magpundar lang ng mga negosyo? Maging maganda lang ang buhay? Bumuo ng pamilya? Magretiro? Nasaan yung mission mo? Ang mission mo ay laging kasama-sama ng lahat ng pangarap na yan. Laging naka-attach. Ayusin natin yung relasyon natin sa ating kapwa. Ayusin natin yung ating paikitungo sa ating kapwa. Hayaan natin na maranasan ng ating kapwa yung presensya ng Diyos at maranasan nila, makita na nila ang langit dito pa lang sa lupa. Napakaganda na sinabi ni Santa Teresita ng Batang si Jesus, I will spend my heaven doing good on earth. Dito pa lang sa lupa, gagawin ko na o dadanasin ko na ang langit sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. At unang-una natin kung dapat na gawing kabutihan ay sa ating kapwa. So mga kapatid, hilingin ho natin na ang pagdiriwang natin ngayon ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon Kristo ay magbigay sa atin ng tunay na kaliwanagan na ang ating misyon ay hindi lamang dito tungkol sa mga makamundong bagay, tungkol sa pagtatagumpay dito sa daigdig nito, kundi ang tagumpay na naghihintay sa atin ay makikita natin, malalasap natin kung tayo ay magkakaroon ng isang napakagandang relasyon sa ating kapwa, paramdam ng patikim ng presensya ng Diyos at ng langit na pangako ng ating Panginoon. Amen.